ano ba yung reaksyon naming mga lalaki or nangyayari sa amin whenever na quality yung performance ninyo na asawa namin sa kama during our intimate na sexual moments. And warning mga kapatid, ang video na ito ay para sa mga married lang, sa mga mag-asawa. So, kung boyfriend at girlfriend pa lang kayo, then this is not advisable for you. Actually, I encourage you not to commit that kind of sexual activities. Wait for the proper time na gawin nyo yun. But anyway, kung excited kayo at may asawa naman kayo, then qualified kayo na manood sa video na ito. So, let's go! Anyway mga kapatid, ang good, healthy na sexual relationship or quality na sexual intimate moments or activities ninyo will make your relationship stronger and it will last. Why? Kasi sa aming mga lalaki, sex is very important in a way that the more that we experience a quality sex sa aming marriage, sa aming asawa, sa aming partner, is that we tend to love our partner, we tend to do our best for our partner, and ipaglalaban namin ang relationship. So, wag mo yun ipagdamot sa kanya. I encourage you ladies na mas galingan nyo pa at mas ibigay nyo pa ito sa mga asawa nyo. But anyway, mag-proceed na tayo sa topic natin or yung mga reaction or nangyayari sa amin or yung ginagawa namin whenever na quality yung naibigay mo na performance or yung sexual activities na nangyari. Okay? So number 1 na ginagawa namin o reaction namin is that ikikiss namin or ikakadel namin yung partner namin whenever na nasatisfy at naging quality yung sexual activities, not in a way na nasatisfy mo lang yung asawa mo. Kaya ka ginaganon, kundi pati kami is that nasatisfy din namin yung partner namin. Kumbaga, nakita namin na nag-enjoy din kayo. Actually, yun yung time na mas natutuwa din kami sa sarili namin kapag nakikita namin na, nag-e-enjoy din kayo, na nasasarapan din kayo or nasasatisfy kayo sa performance din namin kasi yun po yung mas nakakalalaki din sa amin. Sadly, some of I cannot say na man sila. I can say na they are boys kasi a real man will always think to satisfy you also. Hindi lang yung masatisfy yung kanilang lust or yung kanilang desire or yung kanilang cravings. Mostly, who really loves you will make you to be satisfied also. Hindi ko alam kung tama yung grammar ko, pero I hope na nagigets nyo yung point ko. Okay? Ihahag ka nyan at ikikiss ka nyan after ng sex ninyo. Tandaan mo yan. So, pangalawa na reaction o ginagawa naming mga lalaki kapag quality yung sex is that manghihingi pa yan ng second round, especially kapag nasa medyo may kabataan or medyo malakas-lakas pa ang endurance ng isang lalaki. Of course, manghihingi pa yan ng ibang or ilang rounds pa. Why? Kasi nga quality at nasatisfy nyo ang bawat isa sa sex na yan, sa sexual activities na yan. Pero, common sense na lang. Kapag hindi mo nagustuhan yung isang product, kapag bumili ka, bibili ka pa rin ba? Di ba hindi na? Pero kung satisfied ka, nagustuhan mo ito, pati yung performance ng nag-deliver sa'yo, of course, magre-repeat order ka. So, ganun po yung nangyayari kapag quality at good yung naipakita mo sa kanya. Okay? Proceed tayo sa number 3 na ginagawa namin o reaction namin is that maaga yan na nagigising para ipagluto ka, ipaghandaan ka sa mga gamit mo ganon. Kasi good mood yan. And the good thing is that kapag good mood yan, good mood all day. Maapektuhan ang business, ang trabaho, ganon, masaya siya. I-try mo na i-reject ang isang lalaki. I-try mo na hindi siya pagbigyan. I-try mo siya na i-reject kapag nangangalabi siya or yung gesture mo na lang is that hindi mo ipakita na interested ka sa kanya.
niya. Or kumbaga kapag nangangalabit siya, itatapon mo yung kanyang kamay or itutulak mo siya papalayo sa'yo or magagalit ka or mainis ka or titirahin mo siya ng masasakit na salita imbes na pagbigyan. Ang mangyayari dito, nagiging bad mood yan. Baka hindi pa yan magpapaalam kinabukasan, aalis na yan at pasok mo sa trabaho. And the bad thing is that baka hindi pa yan uuwi agad sa hapon kasi nga bad trip. Pero kapag good quality yung performance ninyo at nangyari sa inyo, maaga yan gigising, ipagluluto ka, and good mood yan, 100%. And the thing about kapag good mood ka, you can able to radiate or give some energy also or atmosphere na good mood din, which will make your relationship is stronger, mas masaya, mas positive, at mas maganda yung atmosphere. Mas mapupuno yan ng love, respect, and joy. So ayaw mo nun. Isang sekreto lang yan is that a good sex. Quality, not quantity na sex, but quality sex. Tandaan mo yan. Number 4 na gagawin ng isang lalaki o reaction namin whenever na may quality na sex is that uuwi kami ng maaga galing sa trabaho. Bakit? Kasi habang nasa trabaho pa yan, nai-imagine na niya yung ginawa nyo, yung performance nyo, nai-imagine na niya na sana maulit yun, sana ganito, sana mas ganito yung gagawin namin. Kumbaga sa isip niya pa lang, nagse-set up yan ng mga positions, ng maaari nyong gawin para mas ma-enjoy nyo. And in that way, walang barkada or inuman or anuman na makakaakit sa kanya na hindi yan uuwi. Kundi lahat ng kahit anong invitation, kung hindi naman related sa kanyang trabaho, i-reject niya yun para makauwi lang sa'yo. Why? Kasi napakaganda yung performance na ibigay mo, good mood pa siya, and of course, iniisip kanyang palagi, nasa puso kanyang palagi. So, ano pa bang ibang magpapasaya sa kanya kundi ikaw lang? Kaya yan, maagang uuwi para makasama ka, para malambing ka, para may paramdam niya yung pagmamahal niya sa'yo. I-try mo nga, sabi ko, na i-reject ang isang lalaki. Pahiyain ang isang lalaki, hindi siya irespeto sa mga gesture mo, ayaw mo siyang, ipakita mo na parang wala siyang kwenta, wala siyang silbi, hindi mo siya pagbibigyan sa sex kapag nangalabit, tignan mo kung anong mangyayari. Hindi yan uuwi ng maaga. At kahit uuwi yan ng maaga kasi no choice na siya, wala namang mag-i-invite sa kanya. Pero kung mag-i-invite, pagbibigyan yung invitation na yon kasi wala yung gana na uuwi. So, ang solusyon niya, sabi ko, quality sex. Number 5, last but not the least, and this is the good thing, is that mas lalo kang minamahal. Ramdam mo na the more mo na binibigyan ng isang quality na sex, quality na performance ang isang lalaki, lalong-lalo na kung natutuwa yan at napapakapit yan sa'yo, or nasisiyahan or pinapanood ka habang ginagawa nyo ang sexual activities nyo, yung nakatitig siya sa mata mo, ganun. It means natutuwa yan, nagugustuhan niya yung ginagawa mo. Kapag palaging ganun, good sex, healthy sex, or healthy sexual yung relationship nyo or yung activities nyo, sinasabi ko sa'yo, magdodoble yung pagmamahal niya sa'yo. Magdodoble kung anuman yung effort or nakita mo or nararamdaman mo na dati niya niyang binibigay o pinoprovide sa'yo. Why? Kasi natitrigger mo yung masculinity ng isang lalaki. For us, one of the things na nararamdaman namin yung halaga namin, yung pagiging lalaki namin at nabibigyan kami ng reward is through sex. The more na binibigyan mo ng quality sex ng isang lalaki, the more niya rin na mas ginagalingan sa buhay, sa pagmamahal sa'yo, sa effort at pagpaprovide sa'yo. Kaya lagi mong tatandaan yun. Sadly, especially sa karamihan sa mga babae, na moody, palaging swing yung kanyang mood. Of course, may mga ladies thing, yung mga yon, pero you need to control and resist sometimes. Kasi it will affect your relationship in a way na nire-reject mo isang lalaki sa sex or hindi mo siya pinagbibigyan kasi hindi mo lang feel. Listen, I encourage you that you should be the one, ladies,
especially kapag asawa mo naman, you should be the one na mas nang iengganyo or nagbibigay ng signal na gusto mo ng sex sa isang lalaki. You should be. Hindi ko sinasabi ikaw na yung mag-initiate palagi. Let your man initiate but you give signal. Like for example, you can dress up some nakakaakit, especially kapag nasa room nyo na, sarili nyo naman yung kwarto at kayo lang, yung asawa mo lang nakakikita, then magdamit ka ng mga mas nakakaakit. And you will see, nagbigay ka ng signal na gusto mo siya, yan siya na mismo mag-initiate, siya na mismo lalapit sa'yo. Okay? Pangalawa, kung wala ka sa mood na makipag-sex sa kanya, ito ang advice ko sa'yo. Sa araw na yon, before ka uwi at makatabi yung asawa mo, i-imaginein mo na kung ano yung gagawin nyo. Imaginein mo siya, kahit hindi siya kaakit-akit na ganun physically, pero mag-imagine ka about sa sexual relationship nyo para sineset up mo yung isip mo para pag uwi mo, nagbihis ka, naligo ka, nag-shower ka, ganun, is that kapag mga labit siya, naka-ready na yung katawan mo. Kasi the thing is that, ang isang babae, mas matagal yan ma-arouse. Kailangan na may set up pa sa kanyang isip, ma-activate pa sa kanyang isip at puso, tsaka pa lang siya ma-arouse. Hindi tulad namin mga lalaki na napakadali lang ma-arouse. So, kahit kunting kalabit mo lang, ma-arouse yan. Pero ang babae, kailangan na medyo mas matagal, kailangan magsimula sa kanyang isip, mag-take or mag-flight pa sa kanyang isip na about sa sex niyo, sa magagawin niyo before pa yan na ma-arouse. So, advise you sa buong araw pa lang na yan, isineset up mo na yung isip mo na makipag-sex sa asawa mo. And you will see, mas matitrigger yan, mas ma-arouse ka, mas mabilis kang ma-arouse. At you can give good performance or quality performance sa asawa mo. And ang reward nito, ang return nito is you can able to receive more love, more protection, more provide, and you can help him to be more positive and energetic sa araw-araw na buhay niya rin. Okay? So that's it mga kapatid. I hope na nag-enjoy kayo. I hope na meron kayong natutunan and please comment down below kung nakarelate kayo. Kuya, relate ako. Or i-comment nyo, kuya, natuwa ako. So that's it. Maraming salamat po mga kapatid. Ingat and God bless.